nagyayabang akong konti ha. Mm. Mga kababayan, 'di ba matagal ko na sinasabi sa inyo 'to? Mm. Matagal ko na sinasabi 'to mga kababayan. Itong sinabi ni Ramil Madriaga, matagal ko na hong sinasabi sa inyo 'yan. Oo. 'Di ba nga po sinabi ko po sa inyo 2022 pa lang, kakaupo pa lang ni PBBM pinagplanuhan na nila, oo. Alam ko na ho ito. Mm. Actually, hinahanap ko nga yung article ni Politico, nawawala na yung article ni Politico. Pero merong isang ano dun, meron siyang isang article, sinabi ni Politico na nasa isang party si Sara Duterte, tapos ibinida niya na hindi raw tatagal si PBBM, oo. Kampanya pa lang 'to, campaign pa lang, mm, campaign pa lang. Sinasabi na ni Sara, binibida na niya mga kababayan na hindi tatagal si President Bongbong Marcos. Sinasabi na niya 'yun. Si Politico nawawala na nga yung article ni ano, eh, ni Politico, eh, hindi ko alam kung nasaan, eh. Tagal ko ng hinahanap, Ano pa pakalkal nga sa mga ano natin, sa mga moderators natin, kung makakalkal niyo lang send niyo uli sa'kin. Kasi alam niyo, ang tagal ng ano, eh, ang tagal ng tsismis kasi 'yan. Pero siyempre putol-putol yung kuwento. So, merong kuwento na galing kay Politico, sa amin merong kuwento na galing kay ano, may kuwento na galing kay sa isang, high profile DDS vlogger, oo, yun. Tapos may kuwento rin na galing sa amuyong ni Imee Marcos, 'di ba? So, pero ano yun, iba't ibang anggulo, iba't ibang, tawag dito, iba't ibang pananaw. And itong kay Madriaga is just one of the many kumbaga, oo. Mm. This is just one of the many, mm, na na nangyari, oo. So, eto yung balita. I'm sure nakita niyo na 'to. Hindi ko naman na siguro kailangan pang ulit-ulitin. Pero eto ho yung ano, yung sulat. Oo, pinost ko rin 'to by the way, sa aking sariling page. Ayan, oh. Dito na tayo sa page ko tumingin ano, mas maganda. Oo, ayan yung sulat. Pinost ko rin 'to. Pino-post ko kay ano, kay PS Moderictor. Oo, ayan. Ayan siya. Ayan, ayan, oo, 'di ba? Tapos ayan, pirmado siya ni Ramil Madriaga, April 11, 2026. Oo. So, meron akong transcribed version nito, eto siya, eto sa ilalim, ayan, oh, transcript. O basahin natin, ha. Okey. Eto mga kababayan, si Ramil Madriaga ang kinukuwento niya ay panahon ng 2021, okey? 2021 ho ito. Bago yung ano pa lang 'to, filing pa lang 'to ng COC, ng, para sa pagkapresidente, bisepresidente, et cetera, et cetera. Okey, anong sabi? The strategic assumption of VP Sara Duterte and the tragedy of BBM's presidency. It all started sometime in 2021 when BBM, Senator Imee Marcos, visited FPRRD, okay? So hindi ho si Sara ang kinausap, si Digongong mismo. They had a serious talk about the 2022 election. PBBM was able to convince FPRRD to have Sara to be his vice president and not run as president. Okay. In November 2021, ito na yung ano, filing ng COC, November 2021. FPRRD mentioned to me, kay Madriaga mismo, about letting Marcos run along with Sara as presidential candidate as part of a plan of retaking the presidency from PBBM by year 2025. Ayan. This is to extend Duterte's control of the Philippine government using BBM merely as a political tool. Okay. So, eto na yun. Di ba naalala niyo sinabi ko sa inyo, ilang ilang beses ko na ho itong ikinukuwento, ilang beses ko na ho itong sinasabi ho sa inyo. Ang plano ho ni Digong ay sundin yung GMA Doctrine. Ano ho ba yung GMA Doctrine? Ang GMA Doctrine mga kababayan, simpleng-simple lang naman yan. Ang GMA Doctrine, sa Constitution po kasi natin nakasulat, ang isang Vice-Presidente na papalit sa Presidente at kung siya ay manunungkulan ng higit sa 4 na taon, hindi siya puwedeng tumakbo bilang Presidente sa susunod na eleksyon. Yun ang nakasulat sa Constitution natin.
So nung panahon ni GMA, nung panahon ni ERAP, si GMA sa first 2 years ng kanyang, administration nitong, si GMA, um, siniraan niya si ERAP practically. Siniraan niya si ERAP. Tapos after the second year of ano, ERAP's, term, saka nag-umpisa yung impeachment. Pansin niyo? Sa second year, sa second year, saka nag-umpisa yung impeachment. Tapos eventually nag-resign si ERAP dahil bumaliktad sa kanyang military, and then GMA became the president. Oo. Tapos naka-4 na taon si Sara Dut si ano, si GMA. Eh, nakasulat sa constitution, kapag 4 na taon ka, kapag hindi ka lumampas ng 4 na taon, eh, puwede kang tumakbo for another term. So, yun ang ginawa ni GMA. So, si GMA lamang ang presidente na naka-10 taon under the 1987 Constitution. Oo, isang dekada si GMA. Mm. Gano'n siya kagupang, guys. Gano'n siya kagupang si GMA. Malala. Oo, gupang malala. So, gano'n din ang gagawin nila kay BBM. Kaya nung 2022 nung umupo pa lang siya, ang kuwento ko po sa inyo, nilapitan na ako personally, nilapitan ako ng isang BBM high profile vlogger. Actually, as in nandun pa rin naman siya hanggang ngayon, high profile pa rin naman siya. May sarili nga siyang ano ngayon, eh. Tahimik muna ako, hanggang dun lang. Oo. Pero active siya sa ano, sa media ngayon. Anyway, so, ang sabi sa'min, "Wag kayong mag-alala, hintay lang tayo ng 2 taon." Oo. Oo, tayo naman ang babawi, gumanon siya, oo. Tayo naman ang babawi, sabi niya. Ang iniisip ko, babawi saan? Sabi ko, babawi saan? Wait lang, sino babawi? Anong babawiin, bakit? Eh, alam naman nilang ano ko, eh, loyalist ako, eh. Sabi ng mga loyalista, hindi raw ako loyalist. Sige, walang problema, kung di ako loyalist, 'di wag. But at the very least, I am an admin supporter, okey? So, ewan ko, di ko naiintindihan anong ibig sabihin niyang babawi. Pero napapansin ko nung 2022 pa lang, bumibira na si Manotikia, mm. Sinabihan pa ako ni Manotikia na ano daw, kakasuhan daw niya ako ng libel, oo. Hindi naman nangyari. So, going back, eto na, so nung 'pag bumabati ko sila kay BBM, itong mga DDS, siyempre pagtatanggol ko si BBM kasi admin supporter ako. Tapos, nung natanggal si ano, nung natanggal na si Vic Rodriguez tapos 2023 happened, nararamdaman ko na parang nangyayari na yung ano, yung, babawi, oo. Kasi gano'n, eh, Pero dahil buo pa yung unity team no'n 2023, sumusuporta pa rin ako kay Sara. Nag-umpisa lang akong questionin yung lahat ng nangyari sometime around November of 2023. November, December of 2023. Kasi out of control na si Imee, out of control na si Kibuloy, et cetera, et cetera. So medyo duda na ako, nagdududa na ako no'n. Tapos, um, lumalabas yung issue ni Sara sa confidential funds, tapos pinipigilan nila yung charter change, et cetera, et cetera. So ako parang, ano nangyayari? Akala ko ba ito yung pinaglaban natin nung kampanya, 'di ba? Oo, maayos na governance, tapos maayos na administrasyon, magkabati yung presidente tsaka vice presidente, charter change, yan yung pinaglalaban natin nun, eh. Tapos hindi nangyayari. Come January 2024, eto na, oo. Ay, nakita ni Manat Mai, ayun. Ah, Bumukod na talaga ako sa ano, sa mga DDS nung ano, nung nagkaroon ng unang maisog. Mm. Nung nagkaroon ng unang maisog. Sabi ko, buti na lang hindi ako sumama sa mga hayop na 'to, oo. Naalala ko pa nun bago magmaisog, January yun, 'di ba? Bago mag-last week ng January. Bago magmaisog, naalala ko, nagpunta pa kaming Baguio ng pamilya ko, punta pa kaming Baguio. So habang nagda-drive ako, eh, yung misis ko madaldal yan, eh, ayaw niya ng tahimik. Nananahimik lang yan 'pag tulog, oo. Pero 'pag nasa biyahe kami, ano yan, madaldal yan. Naalala ko nga ano, eh, ito yung pinakamalalang ano, daldal na ginawa niya. Tawag dito, bumiyahe kami papuntang Ilocos, 10 hours mga kotsero, 10 hours mga kababayan, 10 hours straight. Oo, nagkukuwentuhan lang kami 10 hours. Sabi ko, hindi ako inantok, pero okey lang, oo. Anyway, makuwento ko lang.
Ngayon mga kababayan, mm, um, tawag dito, pinag-usapan namin ng misis ko, and then sinabi niya sa'kin, sabi, "Alam mo lang, at one point kailangan mong pumili." Kasi naano ko, nalilito ako, susuportahan ko pa ba yung unity team o hindi na. Kasi nakikita ko na yung direksyon ng mga Duterte, eh. So sabi ko, sabi niya sa'kin, and then sabi ko, hindi ko na ano, bibitaw na ako sa mga Duterte, oo. Hindi ko na kaya, hindi ko na kayang ano, i-tolerate yung gano'ng kawalang yaan nila, sabi ko. Buti na after pagbalik namin from Baguio nangyari yung maisog. So, lalo ngayon semento yung paniniwala ko na kailangan ko ng bumitaw. So, wala na, bumitaw na ako nun. So, alam ko na ho 'to. Well, itong plano na 'to, ito alam ko 'to, 'yan yung November 2021 na 'yan, alam ko 'yan. Balik tayo kay Madriaga. Alam ko na 'tong plano na 'to, kasi binabanggit na sa'kin 'to ilang beses na from different people, and all of them are DDS. So, alam ko na 'to. Dito ako nagulat sa part na may usapan daw. Sabi, "The full implication of FPRRD became clear to me after VP Sara took her oath as Vice President. FPRRD discussed with me and two other retired generals all his plans for unseating BBM by all means come 2025. So Sara can assume the presidency untimely, but still can run for presidency come 2028 national elections. FPRRD told me that BBM already knows of him stepping down by the year 2025 and yielding his post to VP Sara. FPRRD wanted me to share some advice. My advice was simply to create a separate security unit for the office of the Vice President, a security group distinct and independent from the PSG." So, nangyari 'to mga kababayan, itong, separate group na ito ng para sa VP noong 2022, June of 2022, nag-utos si Rodrigo Duterte na bumuo ang PSG ng separate group, June of 2022, bago umupo si Sara Duterte. Tapos, I eventually recommended the newly built Camp Aguinaldo Training School to be a designated home base and headquarters where all security training, blah, blah, blah. FPRRD then called up Secretary Delfino Lorenzana to create VP SPG, and made the Camp Aguinaldo GHQ Training School its headquarters. The strategy is that PBM should only serve less than 4 years for presidency to make Sara still eligible to run as president by 2028. Kaya kung papansinin niyo mga kababayan, noong 2024, July of 2024, nag-resign na si Sara, 'di ba? Naalala niyo? Nag-resign na siya sa cabinet ni PBBM. Bakit? Kasi nga ang plano nila ay ibagsak na si PBBM ng 2025. Tapos, eto. In the event that BBM refused to honor the agreement and opted not to relinquish his post as president, extraordinary measures of overthrowing BBM should be considered, like impeachment, assassination by poisoning, or any other means, and by the use of people power that will be triggered by FPRRD with the participation of active and retired AFP and PNP officers. Sounds familiar, guys? Sounds familiar ito? Itong last sentence? Yan yung maisog. Mm. Yan yung maisog. Ayan na yun. Sounds familiar, di ba? Hmm. Yan yung maisog. Tapos 'di ba recently naglalabasan yung mga retired na service people, may 500 daw na sumusuporta sa kay Sara Duterte, ayan. Tapos 'di ba nangyari din last year, 2025, 'di ba, na si PBBM ay pinilit nilang pabagsakin sa pamamagitan ng ano yung pinagawa nila? Hmm, simultaneous rallies, wala pa namang assassination. Simultaneous rallies, civil disobedience, and lastly, assault of Malacanang Palace by hardcore Muslims. Mga kababayan, naalala niyo yung November 17, 2025? Ito yun, nangyari na yun sa iglesia. Mm. Ito na yun. Mm. Ito na yun. 'Di ba naalala niyo sinabi ko sa inyo nung panahon ng rally ng iglesia, nagbigay ako ng warning sa mga kalalakihan. Oo. Kasi ang plano din, allegedly, ang kwento sa'kin, ang plano during that time
was, pauuwiin na yung mga babae tsaka yung mga bata. Tapos yung mga lalaki, magra-rally sila sa may tapat ng Malacanang, pero sa INC, rally lang. Walang ano, walang kasamang violence. Ang problema, embedded sa mga tao ng INC yung mga Muslim na hardcore, oo, yung mga terrorist groups. Mm. Yung mga tao na yun ang susugod papasok sa Malacanang, oo. Tapos ano nangyari, 'di ba kinancel agad yung sa INC? Kinancel yun, eh. Bakit? Kasi ayun na nga yun, natunugan nila 'to. Merong nagtimbre sa INC. Mm. May nagtimbre sa INC. Hindi ko na sasabihin kung sino nagtimbre, oo. Hindi ko na sasabihin kung sino nagtimbre. Pero kilala ko kung sino yung nagtimbre. Kaya binawi ng INC. At yun mga kababayan, naalala niyo na merong picture si Sara Duterte na nakabarong? Oo, naalala niyo yun? VP Sara is safe and secured at Camp Aguinaldo where her VP SPG is based and encamped, waiting to take her oath as the President of the Republic of the Philippines. Totoo yun. Nangyari, di ba? Nandun siya sa ano, Camp Aguinaldo. Nakabarong na siya. Ready na siya umupo na presidente. Hmm. Si Saldico, yan, si Saldico nag-iintay din sa Japan. Hmm. Yun. Ito, a scheme of assassinating government officials whose top priority is to spearhead civil unrest, followed by civil disobedience. Social unrest will be the gateway for a coup of military officers to stage a coup. This coup will be protected by another group that will not support a possible declaration of martial law. Malacanang Palace will be under siege where BBM's presidency will be inutile. BBM will thereafter assassinated if he opts not to step down or go on exile to the US. Oh, yun ang gagawin. So, nangyari ba lahat 'yan? Nangyari lahat. Nangyari lahat 'yan. No joke, no joke. Kaya alam natin mga kababayan na merong ano, may bahid ng katotohanan 'tong sulat ni Ramil Madriaga. May bahid kasi ng katotohanan. Tapos yung kanyang abogado ni si Attorney Palad ay nagbigay pa ng, further explanations kanina dito sa interview na 'to. Panoorin natin. Magandang hapon po, Attorney Raymond. Ito lang din po, Sandro and sino ba 'to? Willie po, si Willie. Sandro and Willie, good afternoon sa mga nakikinig sa inyo. Thank you po. Good afternoon. Opo, Attorney Raymond, medyo mas, paano ko ba i-describe to? Kasi parang idinitalye ni Ramil Madriaga na talagang planong patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos kung hindi siya magpa-participate na dapat ay bababa siya ng 2025. Bago tayo pumunta doon, ano po ba yung, ito po bang, ano po ba to? Affidavit po ba to? Kasi ito yung pirmado. Ito po ba bahagi ng bagong affidavit ni Ramil Madriaga? O ito yung liham para sa komite? Kung siya yung affidavit na matatawag kasi hindi naman po siya notaryado. I can only confirm po yung letter na yan. I think yung 3 pages na yellow paper yan, in his own handwriting. Pinirmahan niya po yan. Yan sulat na yan. Ganyan talaga si Ramil. By reading yung contents ng letter, makikita mo kaya niya mag-compose ng letter in English, in his own handwriting. Kasi may pinag-aralan naman yung tao. So, ginawa niya yan eh. So, yung details yan, I think, can be explained kung matatanong sa kanya tomorrow yan. Pero ito pong laman ng kanyang ginawang sulat na ito, may significance ba to sa gagawin sa kanya o yung gagawin niyang pagharap sa komite bukas? Hindi ko po masagot na kasi ang alam kong purpose na pagpapatawag sa kanya doon sa House is yung to expound yung issue ng confidential funds, yung mga duffel bags ng pera, yung pagiging close niya or a trusted person or insider ni former President Duterte at ni VP Sara. And siyempre pinakamahalaga yung part ng impeachment complaint, yung confidential funds. Yung other matters na na-mention doon sa kanyang affidavit na dated November 29, 2025. Marami kasing aspeto yan eh. Pero siyempre, ang namin, base sa pagbabasa ko rin sa mga news, no, ang purpose ng patawag sa kanya is precisely doon sa confidential funds. Ngayon, yung usapin ng security, yung mga threats, yung killing, assassination, hindi ko alam kung matatakal bukas kasi hindi naman yan ang purpose na patawag sa kanya bukas. Siguro, Hindi mapag-uusapan yan bukas. For the NBI to investigate yung seriousness ng kanyang kwento kasi kung babasahin mo talaga, masyadong seryoso yung laman ng sulat niya. Oo, detalyado yung plan, pinagplanuhan, kasama siya. Diyan mo makikita yung talagang yung closeness niya doon sa dating presidente na kasama siya sa mga planning ng mga ganyang usapin na masyadong sensitibo. Attorney, since Anyway, meron ako nakuhang marami nagtatanong kung bakit gano'n ka-close si Ramil Madriaga kay FPRRD tsaka kay Sara. Meron akong intel na nakuha diyan. Pero hindi ko puwedeng ilabas din. Sabi ko lang hindi ko puwedeng ilabas, guys. Paano ba 'to? Siguro ganito na lang. Let's just say
si Ramil Madriaga ay hindi ordinaryong tao. Yun na lang, yun na lang. Oo. Hindi siya ordinaryong tao. Marami pang layers. Marami pang layers kay Ramil Madriaga na hindi pa pwedeng ilabas. Na feeling ko lalabas naman siya during the impeachment trial. So, kapag lumabas na 'yon, sasabihin ko sa inyo. Mm. Pero siguro ano ba? Basta 'yun. Yan tuloy na lang natin. Magkausap kayo ni Madriaga. Nakita niyo ba, sabi niyo na kanina, napakaseryoso itong huling letter na pinilabas ni Madriaga. Nakita niyo ba na aabot sa ganitong kaseryoso na hanggang sa usapin sa pagka-pangulo alam ni Madriaga? Nung ano pa po yan nung simula na mamit ko siya ng October last year pa, Oo. may mga kinukwento na siya dyan, ganyan detalye. Okay. Yung kanyang pag-meeting sa Davao na pakikinig siya sa usapin nila BBM at ni former President Duterte, kung sino-sino yung mga personalidad na nandun sa bahay. Marami siya kinukwento sa akin kaya lang sabi ko, nung ginawa namin affidavit, we set aside yung issue ng ganyang usapin, yung mga personalidad na kung kanino siya nagdi-deliver ng pera mga politiko, inalis na namin yon. And we should focus doon sa confidential funds kasi nga, yun yung usapin. Maraming items doon, isa na bigyan pansin doon ng House ng mga complainant is yung usapin ng confidential funds, kaya sila siguro napatawag. Yung ganyang lalim ng usapin seguridad, yung plano, maligat po yan siguro po. Ang purpose niya kaya nilabas niya, para ibigay ng idea, yung seriousness ng plan, ng threat na kung titignan yung mga nakulaan pagkilos, no? Yung kulo sa Medjola, yung mga rally, yung mga pagsusunog, yung sunod-sunod na rally, yung mga panawagan sa pagbaba. Pag pinagdugtong-dugtong mo, iisipin mo talaga parang isang malawakang plano na natutugma doon sa kinukwento niya. So medyo malalim po yan. So ibig sabihin, no, attorney, hindi pa man nangyayari yung mga nangyaring gulo, halimbawa, gaya nung binabagid mo kanina, yung gulo sa Menjola, na ikwento na ito ni Madriaga sa inyo? Well, ang sinasabi niya sa akin noon pa, is that yung mga plano na yan, imagine noon pa yung mga word na lalasunin ng presidente. Nababanggit niya na sa akin yan. Pero we decided na, nung ginawa namin yung unang affidavit nung November 29, yung mga pag-uusap na pag hindi ka bumaba, lalasunin kita. Noon ko pa naririnig yan Actually, pwede rin naman magamit yung testimonya na yan ni Ramil Madriaga doon sa isang article of impeachment. Aling article? Hindi doon sa confidential funds. Kasi ibang angulo yung confidential funds eh. Gagamitin mo siya doon sa death threat. Doon sa alleged death threat laban kay PBBM. Yun, doon mo siya gagamitin. Pwede mo yung magamit, yung sulat na yun. Kasi pwede mo i-connect yun doon eh. Na bakit ang lakas ng loob ni Sara magsalita na ipapa-assassinate niya ang presidente? Kasi it has been the plan all along. Oo. Ayun, nakita nga pala 'to nakita ni sino ba nakakita? Si ano yata eh. Si Manat yata nakakita nito. O si Shiro Kansaki. Nakita niya yung article na sinasabi ko sa inyo. Ito yun, si Abante. Tagal. Ito yun, November 2025. Ayan Handang pumalit kay PBBM, sabi. Yan. Yung pinresenta niya yung sarili niya. Ay hindi, ito yun. May iba pa. Sorry. Hindi pa pala yun. Hindi, kay politiko yun. Si politiko, sinabi niya, tawag dito, sa isang party, during the campaign, sinabi niya, napapalitan niya si PBBM. Hindi pa 2025 yun, 2022 pa. Anyway, tuloy natin. Yung usapan ni PRRT sa ni Bongbong Marcos na ibigay ko na sa yung pagka-presidente pero sa 2025 bababa ka na. Noong ko pa nadidinig yan pero hindi namin sinasabi yan. So, nung April 11, he decided na magsulat niyan. In fact, nakita ko yan, tapos na yung sulat na yan ginagawa niya. Kasi hindi ko siya pwedeng doon po kasi sa kulungan, bawal po silang magtabi ng ballpen sa selda nila. So, the only way na makakapagsulat siya dyan is that pag may lawyers visit siya o relatives, pwede kang manghiram ng ballpen doon sa jail personnel, hihingi ka ng papel, saka ka lang magsusulat, and then isusurrender mo yung ballpen mo. Kahit kami pong mga lawyers, hindi kami basta pwede magkaroon ng ballpen. Attorney, na-expound ba ni Madriaga kung na-idetalye niya ng gusto yung kinukwento niya na kung paano lalasunin ng presidente? Ay, hindi po. Base, yan lang po. Yung usapan lang yun. Pero kung paano implement po yun, kung ano yung lalim pa nung salays ng kwento behind that letters, siya na lang po siguro makapagpapaliwanag kung tatanungin siya sa ibang venue po. Kung imbestigan po ng FBI ang kanyang mga allegation na yan, siguro siya na mag-expound po nun. I cannot explain kung ano yung tumarap po sa isip niya. Pero kung kayo abogado, natanong man lang ba ninyo pahapyaw na alam niya kung paano, bagamat hindi niya kinakailangang ikwento ng buo? Well, ang sinasabi niya lang yung general statement na maraming paraan, yung assassination, pag hindi na-assassinate, lalasunin, destabilization plan and everything. Marami siyang sinasabi. Pero in particular, how to implement, hindi ko na niya na-discuss yan. Kasi minsan pag nag-uusap kami, may mga reservation pa rin siya na attorney, hindi mo na alam kung meron pang sobrang lalim yan. Ayaw ko na magsalita. Ganun siya minsan na nagte-temper siya minsan. Minsan naman sobrang lalim ng kinukwento niya, ako na umaawa na ayaw ko na marinig yung bagay na yan. Kasi nga, ang issue naman dito, yung Pogo money, yung confidential funds, yung lalim ng security aspect ng context ng letter niya. Nagulat din ako,
pagising ko kanina umaga, pumalaga na agad sa Facebook ko yan eh. Nakita ko nakapost na eh. Nagulat Pero, ko. pero Attorney Palad, importante itong pag-usapan dahil ito yung nagbibigay ng ibang muka, ng dimension doon sa ibang articles of impeachment, particular yung naging pagbabanta ni VP Sara Duterte laban sa Pangulo, sa First Lady at sa dating Speaker. Bagamat iba yung konteksto nung threat, di ba? Threat. Dahil yung sinasabi ni Inday, ni BP Sara, meron siyang himal. Wow, na Yun. Yun Pasok nga eh. Ni Madriaga, yun din ang intention. Mga opisyal sa militar, sa pulisya, na hindi ko na talaga binibigyan pansin kasi sobrang lalim ng topic. Oo. Ang focus lang naman talaga namin initially, yung mailabas yung nangyayari sa Bataan, tapos yung confidential funds na naging ano na, actually nung ginawa namin yung affidavit na yan, wala sa isip namin na gagamitin ng mga complainants sa impeachment yan. Remember, ginawa namin yan, sinimulan namin yan October 14, 2025. Pa? Natapos namin yan November 29 na nag-finalize. Attorney, So, maputol kita. Yung sinasabi ninyo na si dating Pangulong Duterte ang kausap ni Madriaga dito sa planong i-liquidate ang ating Pangulo. Ang dating Pangulong Duterte nasa deheg na ngayon, malayo na.